Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa inyong mga taga-subaybay sa inyong YouTube channel. Tuwang-tuwa si Erlinda nang tulungan siya ng kaibigang si Lilibet na makapasok bilang housemaid sa isang malaking bahay sa Angeles, Pampanga. Dati itong pinapasukan ni Lilibet, ngunit kinailangang iwan dahil sa pakiusap ng kanyang asawa. Mag-a-abroad na raw ito at kailangan niya munang alagaan ang kanilang anak. Maswerte ka sa mga amo diyan, sabi ni Lilibet noon. Tahimik lang, hindi masyadong mareklamo, basta gawin mo lang ang trabaho mo, walang problema. At totoo nga, mag-iisang buwan na si Erlinda sa bahay, pero wala siyang masasabing masama. Malaki ang bahay, pero siya lang ang nakatira doon sa araw-araw. May mga cleaner na dumadalaw tuwing Sabado, pero pagkatapos ng ilang oras, umaalis din ang mga ito. Tahimik, minsan nakakapanibago, pero para kay Erlinda, ito ang ideal na trabaho. Isang bagay lang ang medyo kakaiba, hindi niya kailanman nakitang kumain ang mga amo sa bahay. Madalas ay wala sila roon. Ayon sa kanila, laging abala sa negosyo, laging nasa labas. Pagkagising niya, wala na ang mga ito. Madalang lang talaga kumain ang mga ito. Buong araw siyang mag-isa sa bahay, kasama ang mga alagang aso't pusa ng mga amo niya. Paggabi, minsan naririnig niya lang ang sasakyan na dumarating. Minsan, tahimik lang ang gabi, pero makakaramdam siya ng presensya ng pag-uwi ng mga ito. Binilinan, siyang huwag na silang hintayin pagsapit ng 10 p.m. Napapakamot siyang nagtataka dahil umamalis ang mga ito 6 a.m. ng umaga at 10 p.m. ang uwi. Pero hindi siya nag-usisa. Babala pa ni Lilibet. Ayaw na ayaw ng mga amo ang matanong, lalo na sa personal nilang buhay. Isang hating gabi, nagising si Erlinda sa mga mahinang yabag sa ibaba. Akala niya ay pusa lamang iyon. Pero nang bumaba siya, may narinig siyang tinig. Boses ng isang babae. Boses ng amo niyang babae, si Senyora Clarissa. Dahan-dahan siyang nagkubli sa isang sulok at nakinig sa kausap ng babae sa kabilang linya. Oo, bukas ng gabi. I-ready mo na ang van, 2 babae, college student. Nakakulong na sa bodega. Sabi nito. Mahina ang boses pero sapat na para marinig niya ang sinasabi nito. Napakapit si Erlinda sa kanyang bibig. Nanginginig siyang bumalik sa kanyang silid at maingat na isinara ang pinto. Hindi siya maaaring magkamali. Dinukot ng mga amo niya ang mga estudyante at ibebenta o baka patayin, hindi niya alam. Gulong-gulo ang isip niya ng mga sandaling iyon. Hindi siya gumalaw ng ilang minuto. Napabuntong hininga siya. Hindi naman parte ng trabaho niya ang mag-usisa, kaya bakit pa niya ito iisipin? Pero hindi mawaglit sa isip niya ang mga narinig. Hanggang sa marinig niya ang isa pang boses ng lalaki. Siguradong si Senyor Arnulfo iyon, yung babae sa itaas. Sigurado ka bang hindi nakakahalata? Tanong nito. Napalingon si Erlinda pabalik sa pinto ng kwarto. Nagulat siya sa tanong ng amo niyang lalaki. Dito na lalong kumabog ang dibdib niya. Nakita ba siya nito? Hindi yan kikibo. Sabi ni Lilibet. Mahinhin yan, tahimik, pero para sigurado, i-terminate na rin natin. Tumigil ang puso ni Erlinda sa sinabi ni Lilibet. Ibig sabihin, may maitim na balak ang kanyang mga amo. Hindi na siya ligtas sa isip niya. Buong gabi siyang hindi nakatulog. Nakatalukbong siya ng kumot sa kama habang tahimik na nakikiramdam sa labas ng kanyang kwarto. Kinabukasan, normal ang takbo ng araw. Umakto si Erlinda na parang walang narinig.
Nagluto siya ng adobo, nagwalis, naglinis ng bintana. Wala pa rin nagbago, tahimik at mag-isa ulit siya sa bahay. Nalibang siya sa buong araw na gawain. 8:00 na ng gabi nang maisipan niyang umakyat sa kanyang silid. Iniwan niyang hindi nakalock ang gate pati ang pinto sa harap ng bahay. Yun naman kasi ang bilin sa kanya parate. Pero bago siya umakyat, sumagi sa isip niya na puntahan ang bodega sa likod ng bahay. Sa loob ng ilang buwan niyang paninilbihan sa mga amo, tanging ang bodega lang ang hindi niya napuntahan dahil mahigpit na bilin sa kanya na huwag pakialam ang bodega na kanya namang sinunod dahil alam niyang puno ng CCTV ang buong bahay. Balisa at hindi mapakali si Erlinda. Hindi niya alam kung makakaya pa ba niyang magtagal dito. Natatakot siya sa pwedeng gawin sa kanya ng mga amo niya. Ano ang gagawin niya kung pati siya ay idispatsa ng mga ito? Wala siyang kamag-anak o kakilala sa lugar para hinggian ng tulong. Gulong-gulo ang isip niya. Gusto niyang tumakas pero natatakot siya na baka sundan siya ng mga ito. Mapera at mayaman sila. Walang imposible sa pera. Iyon ang nasa isip niya. Nagbihis siya ng itim na bestida. Itinali ang kanyang buhok. Naglagay ng langis sa balat, ang langis na ipinasa sa kanya ng kanyang lola. Kinuha niya ang kutsilyo mula sa kanyang una. Dinala niya ito mula sa kusina at tinago sa ilalim ng kanyang unan para may proteksyon man lang siya sa mga amo. Eksaktong 12:00 ng gabi, bumukas ang isang pinto sa ibaba. Tahimik na pumasok ang 3 lalaki, mga tauhan ng mga amo niya. Bit-bit ang mga babaeng walang malay. Nakapiring ang mata at may tali ang mga kamay. Dumiretso ang mga ito sa likod bahay, kung saan naroon ang maliit na bodega. Doon umano kinukulong ang mga bihag. Doon din kinakatay kapag hindi nagbigay ng ransom ang pamilya. Maingat na lumabas si Erlinda. Tahimik na sinundan ni Erlinda ang mga lalaki. Hinintay niya silang makapasok at paglabas ng isa sa kanila, agad siyang sumalubong dito. Hindi na nakasigaw ang lalaki nang magulat ito sa kanyang pagsulpot. Tinakpan niya ang bibig nito gamit ang kanyang kamay. Sa kabinaon ng ubod lakas ang kutsilyo sa dibdib at leeg ng lalaki. Isang hugot sa leeg saka bumaon ang matatalas na kutsilyo at tumilamsik ang sariwang dugo nito. Bumagsak ang katawan ng lalaki habang nangingisay. May 2 pa ang nasa loob, bulong niya sa sarili. Maingat siyang nagkubli sa mga nakatambak na gamit sa loob ng bodega. Nakita niya na lumabas ang isa sa 2 natira. Maingat niya itong sundan sa likod ng bodega hanggang makarating sila sa masukal na parte nito. Puno ng makakapal na bulaklak ang bahaging iyon. Sumisipol pa ito habang umiihi. Dahan-dahang gumapang si Erlinda papunta sa likod ng lalaki. Ayan ka na naman, Manuel. Sinisilipan mo na naman ako. Asik nito sa pag-aakalang si Manuel na kasama niya ang nakatayo sa likod niya. Umalis. Kona at back! Galit na napaharap siya dito kahit hindi pa naisasara ang zipper ng kanyang pantalon. Hindi na nito natapos ang sasabihin ng bumungad sa kanya si Erlinda. Sinong Manuel? Tanong niya habang nakangisi. Ikaw ang kasambahaya. Anong ginagawa mo dito? Di ba bawal kang lumapit dito? Oo, bawal. Pero dahil gusto ko, anong pakialam mo? Matigas na sagot ni Erlinda. Akma sanang bubunot ng baril ang lalaki, pero naunahan na niya ito. Winasiwas niya ang kutsilyo sa lalamunan ng lalaki. Sa bilis ay hindi na nito namalayan ang pagtagus ng sariwang dugo. Argh! Argh! Nakikisay pa itong bumagsak sa lupa.
pero wala ng boses dahil sa naputol sa nalalamunan. Pinunit ni Erlinda ang tiyan ng lalaki at nilamutak ang mga lamang loob nito. Napuno ng halimuyak ng dugo ang buong paligid, pero para itong pabango sa kanyang ilong. Napakahalimuyak na parang kay sarap lang hapin. George Manuel, tawag ng natitirang kasamahan ng dalawang napas lang niya. Dali-dali siyang nagkubli at maingat na sinunda ng boses ng tumatawag. Nakita niya itong nakatayo sa harap ng bodega. Palingalinga ito sa paligid. Tiyak niyang hinahanap nito ang dalawang kasamahan. "Hoy! Ano bang ginagawa mo Kirian, kanina pa ako tawag ng tawag dito?" Wika nito sa galit na tono. Mabilis itong humakbang, papalapit ng kanyang kinaruruunan. Akala siguro ng lalaki ay isa siya sa mga kasama nito dahil tatabunan siya ng dilim malapit sa mga nagkukumpulang halaman. "Putang ina! Ano ba problema niyo? Bakit Hindi na nito natapos ng masilayan si Erlinda. Paumanhin, pero nasubrahan yata si George sa sobrang kasabikan. Turan niya sa lalaki sabay himas ng kanyang dibdib para akitin ito. Napalunok ang kaharap niya, saka ito lumapit sa kanyang kinatatayuan. Hindi na malaya ng lalaki ang isang kamay ni Erlinda na nakatago sa likod nito ang hawak na patalim. Tuluyan na itong nakakapit akma na nitong hahalikan si Erlinda nang maramdaman nito ang malamig na bagay na bumaon sa kanyang dibdib. Bumulwak sa bibig ng lalaki ang sariwang dugo. Pilit nitong hinahabol ang paghinga. Hindi pa nakontento si Erlinda at paulit-ulit niya itong sinaksak hanggang malagutan ng buhay. Tahimik na ang gabi, ngunit hindi pa siya tapos. Agad siyang pumasok sa bodega. Sa loob nadatnan niya ang mga estudyanteng umiiyak. Nakatali ang mga kamay at paa ng mga ito habang may nakasaluksok na busal sa kanilang bibig. Mabilis na kinalagan ni Erlinda ang mga ito para itakas ng magsigawan ang dalawang estudyante sa gulat. Dahil sa sunod-sunod na putok ng baril na tumama sa likod ni Erlinda, bumagsak ito sa lupa habang naliligo ng dugo ang katawan. Sinasabi ko naman sa'yo, tiyak na nalaman ng babaeng yan ang trabaho natin. Sumbat ng lalaking amo sa asawa niya. Napapatiimbagang pa ang lalaki habang hawak ang baril. Tahimik naman ang asawa nito, nakatingin lamang ito ng masama sa mga kabataang umiiyak sa takot. Nasaan na ba ang tatlo nating tauhan? Walang emosyon, tanong ni Doña Clarisa sa asawang si Don Arnulfo. Agad na lumapit si Don Arnulfo sa katawang ni Erlinda para ilabas ito. Si Clarisa naman ay nakatayo lamang para bantayan ang dalawang estudyante. Inilagay ni Arnulfo ang katawan ni Erlinda sa loob ng kalawanging drum. Bukas ay itatapon nila ito sa kung saan o di kaya'y ibenta ang vital organs nito sa black market. Kampanteng iniwan nila ang dalawang estudyante sa loob ng bodega. Hindi na nila hinanap ang tatlong tauhan dahil kampante silang nagpapahinga lamang ang mga iyon. Tinali nila ulit ng mahigpit ang dalawang estudyante. Bukas ay makukuha na nila ang ransom na hinihingi nila sa pamilya ng mga bihag. Pinatay ng mag-asawa ang ilaw sa loob ng bodega at tanging ang liwanag ng buwan na tumatago sa siwang ng bodega ang nagbibigay ng kaunting liwanag sa loob. Nakalabas na ang mag-asawa at nagpapahinga na sa kanilang mansyon nang mapansin ng dalawang estudyante ang paggalaw ng drum. Nagimbal sila nang makita ang isang nilalang na may mapupulang mga mata, matatalas na kuko, matutulis na pangil at mahabang buhok. Tumayo at lumabas sa drum. Lumapit ito sa mga estudyante
na ngayon ay nanginginig na sa sobrang takot. Hindi naman nila magawang sumigaw dahil sa nilagyan muli ng busal ang kanilang bibig. Tiyak nilang si Erlinda lang ang ipinasok sa drum. Kitang-kita nila na walang ibang nakalagay doon maliban sa katawan ni Erlinda. Ang hindi alam ng mga amo niya, siya rin ay may itinatagong lihim. Si Erlinda ay isinilang sa isang maliit na baryo sa Samar. Anak siya ng isang aswang. Ngunit itinakwil siya ng sariling ina. Itinuring na kahihiyan dahil pinili niyang mamuhay sa piling ng mga tao. Sa kanya din, ipinukol ng mga magulang ang pagkawala ng 5 taong gulang niyang kapatid na lalaki. Dinukot ito at ilang taon niyang hinanap. Sa loob ng kanyang katauhan, nananahan pa rin ang uhaw, ang pagkauhaw sa laman at dugo. Matagal niya nang nilalabanan ito hanggang ngayon. Ngayon, wala na siyang dahilan para pigilan ang sarili. Kung sila ay halimaw sa katauhan ng tao, siya ay halimaw sa anyong tao. Lalo pa silang binalot ng takot ng tuluyan nang makalapit si Erlinda sa kanila. Amoy nila ang malansang dugo dito at ang langis na pinahid sa katawan nito. Magkahalong takot at gimbal ang nararamdaman ng 2 estudyante. Takot sa mga kidnappers nila. At ngayon, nilalamon sila ng sindak sa nilalang. Nakaharap nila lalo na nang itinaas ni Erlinda ang kamay nito na may matatalas nitong mga kuko. Napapikit na lamang ang 2 estudyante. Ano pa nga ba ang magagawa nila kung hanggang dito na lang ang buhay nila? Halos 1 minuto na silang nakapikit pero wala silang ibang maramdaman maliban sa biglang pagluwag ng mga tali sa kamay at paa nila. Dahan-dahan nilang minulat ang kanilang mata. Nakita nila si Erlinda na ngayon ay anyong aswang na isa-isang punuputol ang mga tali sa kamay at paa nila. Lumabas na kayo! Hindi nakalock ang gate sa harapan. Dali! Iligtas na ninyo ang buhay ninyo. Turan ni Erlinda sa 2 babaeng estudyante basag na boses. Hindi po kayo sasama? Nanginginig na tanong ng isa sa mga estudyante. Napangiti amang si Erlinda sa 2. Hindi pa ako tapos. Sagot niya sa nagpatiunang lumabas ng bodega para harapin ang mga amo niya. Pinuntahan niya ang silid ng mga amo. Nakalock ang pintuan ng kwarto ng mga ito. Pero para sa isang aswang, madali itong wasakin. Si Senyora Clarissa ay nagising sa ingay. Ngunit bago pa man siya makasigaw, bumalot na sa leeg niya ang makapal na itim na buhok ni Erlinda, buhok na nabuhay. Gumagapang ang mga ito na parang ahas. Inangat siya sa ere habang pilit na kumakawag para makawala. Pinagmasdan lamang siya ni Erlinda. Napapangiti siya na makita na nahihirapan ang kanyang mga amo. Maraming inosente ang pinatay ninyo, sabi ni Erlinda. Malamig ang boses. Ngayon, panahon nyo na. Si Senyor Arnulfo ay nagtangkang kumuha ng baril sa ilalim ng kama. Ngunit wala siyang laban sa isang nilalang na nilikha mula sa kadiliman. Sinunggaban siya ni Erlinda. Binaon ang matatalas niyang kukudibdin nito. Napasigaw ito ng malakas. Hindi pa siya nakontento. Sinakal niya ito at binalibag sa pader. Nanghihinang bumagsak sa semento si Don Arnulfo. Nabaling naman ang tingin ni Erlinda kay Doña Clarissa. Gamit ang malaahas niyang buhok, hinagis niya ang babae ng ubod lakas. Tumama ito sa salamin, dahilan para mahiwa ng nabasag na salamin ang mukha nito. Isa kang halimaw, sumabt ni Clarissa sa nanghihinang boses. Ngumiti si Erlinda ng nakakakilabot. Mas halimaw kayo. Natatandaan mo ba ang 5 taong gulang na batang lalaki na dinukot ninyo? Tanong niya. Lumapit siya kay Don Arnulfo.
Hinila niya ito at hinagis sa tabi ni Clarissa. Saka paluhod na umupo sa harap ng dalawa. Kapatid ko siya. Tiimbagang niyang sagot dito sa kaubod lakas na ibinaon ang matutulis na kuko sa hita ng mag-asawa. Napasigaw silang pareho sa labis na sakit. Bakit kayo sumisigaw? Nasasaktan ba kayo? Ang nakakalokong tanong niya sa dalawa. Impit lamang ang naging tugon ng mag-asawa sa kanya. Hindi pa siya nakontento at kinuha niya ang matutulis na basag ng salamin. Ngayon, Doña Clarissa, salapin mo ang tamis. Wika niya, saka isa-isang itinusok ang matutulis na salamin sa mga palad niya. Binalot ng sigawan at iyakan ang loob ng silid. Si Arnulfo naman ay pilit na tumayo. Pakiusap, Erlinda, handa kaming ibigay lahat ng yaman namin. Huwag mo lang kaming patayin. May mga anak pa kami. Wika ni Don Arnulfo, tumawa ng nakakainsulto si Erlinda. Awa? Bakit yung mga pinatay ninyo naawa ba kayo? Hindi ba't trabaho nyo ang kidnapped for ransom o di kaya'y ibenta ang vital organs ng mga biktima ninyo sa black marker at isa doon ang kapatid ko? Sigaw niya sa katinusok ng salamin ang isang mata ni Don Arnulfo. Halos maglupasay ito sa sahig sa labis na sakit para itong kinakatay na hayop na humihiyaw. Tuwang-tuwa naman si Erlinda sa kanyang nakikita. Hinila niya si Doña Clarissa at pinaupo sa harapan ni Don Arnulfo. Hinila ni Erlinda ang dala at naghanap ng tali. Ginapos niya ng mahigpit ang mga ito sa kama. Hindi ko kayo papatayin. Mas masarap sa pakiramdam na sinusunog kayo ng buhay sa impyerno. Wika niya sa mag-asawa. Lumabas siya ng bahay at kinuha ang ilang galong gasolina sa bodega na nakita niya kanina. Binuhos niya ito sa paligid ng bahay, saka sinindihan. Lumiyab ang apoy at mabilis na gumapang sa buong bahay. Ilang minuto pat sumabog ang gasol sa kusina dahilan para lalong lumala ang apoy. Dinig na dinig ni Erlinda ang sigawan at hiyaw ng mag-asawa sa silid ng mga ito. Napapapikit siya at napapangiti dahil sa wakas ay nabigyan niya ng hustisya ang kanyang kapatid at mga biktima ng kriminal niyang mga amo. Walang lingong likod niyang nilisan ang lugar. Babalik siya sa kung saan siya nang mula, dala ang pagiging aswang. Ilang minuto pat dumating na ang mga pulis. Kasama ng mga ito ang bombero. Pero huli na dahil tuluyan ng nilamon ng apoy ang bahay. Ang maapula ang sunog, sa kanila nakita ang dalawang sunog na katawan sa isang kwarto. Natagpuan din ang katawan ng 3 lalaki malapit sa bodega at si Erlinda ay hindi na rin natagpuan. Walang makapagsabi kung saan siya nagpunta. Ngunit sa bawat baryo, bawat gabi, kung may masyadong madilim na lugar, sinasabing may nilalang na nagmamasid sa paligid. Hindi siya pumapatay ng inosente. Ngunit sa mga katulad nila Don Arnulfo at Senyora Clarissa, isa siyang kamatayan para sa mga halang ang kaluluwa. Kung nagustuhan niyo ang ating kwento, maaari sana mag-subscribe, like and share na din. Maraming salamat po.